Ang gintong palayok. Noong unang panahon, sa isang malayong nayon, may nakatirang dalawang magtitinda na nagngangalang Prabhan at Chandran. Dahil pareho silang nag-aalok ng mga produkto, pinag-iisipan nila kung paano nila ibebenta ang mga ito sa isang nayon at kumita ng maayos. Oh, Chandran, paano tayo magbebenta ng parehong bagay sa iisang tao? Bakit pa sila bibili ulit sa akin kung sa'yo lang sila bumili? Mawalang galang na. May ideya ako. Bakit hindi ninyong dalawa hatiin ang bayan? Prabhan, kunin mo ang iyong mga gamit para ibenta sa kalahating bayan at si Chandran sa kalahati. Kapag natapos nyo na ang inyong mga lokasyon, maaari kayong magpalit upang subukan ang inyong kapalaran. Ito'y magandang ideya. Maraming salamat sa tulong mo. Bilang resulta, naglakbay sina Prabhan at Chandran sa iba't ibang ruta. Nanawagan sila sa mga lokal. Kaldero, mangko, mga alahas! Kaldero, ginto, mga alahas! Isang maliit na batang babae sa malapit ang nakarinig sa kanilang sigaw. Pumasok siya sa loob para tawagin ang kanyang lola. Lola, may nagtitinda na makinang na kwintas. Gusto ko ito. Pakiusap, bilhin natin. Ay, bata. Sana kaya ko. Pero wala tayong pera. Paano ko bibilhin to? Ibenta natin ang pangit na palayok para makabili tayo. Ah, palayok. Nababalutan ito ng mga dumi. Siguradong walang makikipagpalit niyan sa kwintas. Lola, subukan po natin. Pakiusap. Oh, sige. Subukan natin. Narating nga ni Prabhan ang tirahan ng batang babae. Dito po! Sa banda dito, gusto ko pong alahas. Nakita ni Prabhan ang punit na kasuotan ng batang babae at agad na naisipang huwag pansinin ito. Huwag mong sayangin ang oras mo, batang babae. Hindi mo ito kayang bilhin. Pero kailangan mo munang sabihin sa akin ang presyo, di ba? Sige, haha. 2 barya katumbas ng isang bangle. Dali, ibigay mo sa akin ang pambili. Paumanhin. Wala kaming perang maibibigay sa'yo. Pero kung papasok ka sa loob ay may ibibigay ako para makipagtawaran. Sige lang. Pero bilisan natin. Dahil kailangan ko pang ibenta ang mga produkto ko sa mga may pera. Tingnan mo. Mayroon akong palayok na iaalok sa'yo. Gusto talaga ng apo ko ang mga alahas. Sana'y tanggapin mo. Oh, itong maitim na bagay? Ang kasuklam-suklam na puro alikabok? Pahawak ako. Sana ay ito isang tanso. Habang hinahaplos ni Prabhan ang palayok, nalaglag ang abo nito at nagsimulang kuminang ang kaunting bahagi ng palayok. Imposible! Isang gintong palayok. O anong nangyari? May problema ba? Hindi mo ba tatanggapin ito? Si Prabhan ay isang sakim na tao at mayroon siyang naiisip. Ito ay purong ginto. Ito ay talagang magpapayaman sa akin. Hindi ko dapat sabihin sa kanila kung magkano ang halaga nito at sa halip ay umalis muna upang makumbinsi sila na walang silbi itong palayok at ibigay sa akin ito ng libre. Kasi naisip ko kung paano mo naialok sa akin ang walang kwentang palayok na ito. Ito ay walang halaga. Walang halaga ito. At hindi ko ito gusto. Oh, pakiusap. Huwag mong sabihin ng mga yan. Madudurog ang puso ng aking apo. Isang kwintas lang ang gusto niya. Isang bangle? Hindi man lamang ako makapagalok ng accessory para sa palayok na ito. Sapat na ang sinayang mo sa oras ko. Aalis na ako agad. Nang mawala si Prabhan sa palengke, bumalik si Chandran para subukan ang swerte niya. Kaldero, kagamitan sa pagluluto at alahas. Kaldero, kagamitan sa pagluluto at alahas. Kumusta, bata? May gusto ka bang bilhin? Wala akong pera kaya hindi ako makakabili sa'yo. Oh, huwag kang mag-alala. Dapat meron ka. Huwag ka nang malungkot. Gawin natin ang isang bagay. Sabihin mo sa akin kung ano meron ka. Magpalitan tayo. Gusto mo?
kwintas. Pero hindi ito libre. Meron akong isang palayok na iaalok sa'yo. Gusto mo bang tingnan ito? Siyempre. Paano pa tayo magkakasundo? Hindi ko alam kung mahalaga ito para sa'yo. Pero, narito. Naunawaan agad ni Chandra na ang palayok ay walang halaga. Ngunit siya ay isang mapagbigay at tapat na tao. Ayaw niyang masira ang puso ng batang babae. Napagdesisyonan niyang ipagpalit ang lumang palayok sa isang kumikinang na kwintas para lumabas ang lehitimo ng transaksyon. Nagkunwari siyang sinususi ang palayok. O sige, hayaan niyo akong kuskusin ko ito. Ano ito? Gintong kaldero. Ma'am, ito ay mas mahalaga kaysa lahat ng pag-aari ko. Paanong hindi niyo alam ito? Wala akong sapat na pambili nito. Oh, talaga? Ako ay isang matandang babae na hindi nakakaintindi ng pera. Nagmukha kang tapat at nagmamalasakit. Itago mo ito at ibigay sa apo ko ang kwintas. Isang bangle? Maaari kayong makakuha ng 1,000 hiyas kapalit nito. Sandali lang. Maaari kong ialay sa iyo ang bawat palayok, kawali, alahas at pera na pagmamay-ari ko. Pero pakiusap, hayaan mo akong magtago ng 2 barya upang makatawid ako sa ilog. Nasapat upang itago ang gintong palayok. Medyo natuwa ang matandang babae. Mayroon na silang ilang bagong kaldero at kawali. At ang kanyang apo ay may maraming magagandang kumikinang na alahas. Masayang nagpaalam sila kay Chandran. Malapit nang matapos ang araw at bumalik ang sakim na si Prabhan upang lokohin ang matanda at ang maliit na bata na ang kanyang hangarin ay matagal nang nawala. Ginto! Ginto! Yayaman na ako! Sigurado akong wala ng pag-asa ang matandang yon. Sigurado akong libre niya itong ibibigay sa akin. Hindi ba't napakagaling kong tindero? Alam kong hinihintay mo ako sa labas. Sige. Nagbago ang isip ko. Hindi ko kayang makitang malungkot ang batang ito. Bibiliin ko na ang ginto mo. Yang maduming kaldero. Pero hindi ko kayang ibigay sa iyo ang bangle. Wala na kaming kailangan sa'yo. Naibenta na namin ang gintong palayok sa isang matalino at mapagkakatiwalaang tindero. Ano? Wala kang respeto. At ngayon, huli ka na rin. Ibinigay niya sa amin ang lahat ng pag-aari niya, maliban sa 2 sentimos at ang kanyang timbangan. Tiyak na nakatawid na siya ng ilog ngayon. Ano? Hindi maaari. Ang gintong palayok. Tuwang-tuwa si Chandra na natagpuan ang kayamanan na ito. Naniniwala siya na ang kanyang buhay ay magbabago ng maayos. Siguradong huli na si Prabhan. At tumawid na nga si Chandran sa ilog. Si Prabhan ay umangal sa galit. Tumatalon-talon at kinakawayan siya para tumigil. Nagalit siya kay Chandran. Napasigaw siya. Ngunit si Chandran ay parang walang naririnig. Bumalik ka! Sa akin ang gintong yan! Ang ginto ko. Aba, si Prabhan. Tumatalon siya sa tuwa at kumakaway siya sa akin. Marahil ay alam niya na ang nangyari. Tingnan mo kung gaano siya kasiya para sa akin. Hoy! Salamat! Masaya rin ako! Paalam na! Ang gintong palayok. Malayo na nga si Chandran at si Prabhan ay nakahiga lang sa lupa. Nagsisisi sa kanyang mga ginawa. Wakas,